Sa ibang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang konstruksyon ng isang lumang tulay sa Tabuk, Kalinga para mas magamit ito ng mga motorista. Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Itong bridge 58 years old na. Hindi na kaya yung mga mabibigat na sasakyan. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kasalukuyang sitwasyon ng Alyog Bridge sa Tabuk City, Kalinga. Kaya naman pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatayo ng bago at mas matibay na Alyog Bridge sa Tabuk City, Kalinga para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at mapabilis ang pagbiyahe ng mga sasakyang nagdadala ng pagkain at iba pang mahahalagang produkto. Ayon pa sa kalihim, nagdagdag na ang ahensya ng mga tauhan at kagamitan para mapabilis ang konstruksyon ng bagong tulay na papalit sa halos 67 taong gulang na Alyog Bridge. Sa kasalukuyan, limitado lamang ang mga light vehicle ang maaaring dumaan sa lumang tulay at ipinatutupad ang one-lane stop-and-go scheme dahil sa pinsala sa istruktura nito. Dahil dito, napilitang dumaan sa mas mahabang ruta ang mga truck na may kargang pagkain at iba pang mahahalagang supply na nagdudulot ng pagkaantala sa paghatid ng mga produkto. Target ng DPWH na makumpleto ang bagong Alyog Bridge pagsapit ng Oktubre. Yung mga truck na nagdadaga ng pagkain, mga essential goods, umiikot ng napakalayo. Pinapunta tayo ni PBBM dito. Kaya talaga ng mga project natin, binibilisan natin. Pinapadagdagan ko yung mga tao, mga equipment para bumilis. Inaasahang magpapabilis ito sa daloy ng transportasyon, magpapahusay sa koneksyon ng mga komunidad at magbibigay ng mas ligtas na biyahe para sa motorista. Floyd Brenz para sa Bayan.